Sino ba yung batang yan? Ma'am, anak ko po. Anak? Melchora, ang sinabi ko kukunin kitang katulong. Wala akong sinabing aampunin ko ang buong pamilya mo. Ma'am, sige na po. Mabait naman po si Inday eh. Talaga lang po wala akong pwedeng pag-iwanan sa anak ko. Ayoko. Hindi ako papayag. Ma'am, please, kinuman. Hindi ako papayag. Ang kailangan ko lang ikaw. Hindi po. What's going on? Well, our supposedly new maid brought her daughter with her. And I don't like the idea. Why not? She seems to be a nice girl. Besides, we do need help around here. Rick? Just take them. You know that's the Christian thing to do. Pasalamat kayo, mabait ang asawa ko. Dahil kung ako lang, hindi ko kayo kukunin. Dahil na rin sa hirap ng buhay, napilitang mamasukan bilang katulong si Shine kasama ang kanyang inang si Melchora sa isang mayamang pamilya sa Olongapo. Oh, ano yung ginagawa mo? Mukhang pagod na kayo, Nay. Tutulungan ko po kayo. Huwag na, kaya ko na ito. Alam mo, anak, lahat naman ng pagpapakahirap ko, ginagawa ko para sa'yo. Ayokong matulad ka sa akin. Isang alila. Gusto ko maging iba naman ang kwento ng buhay mo. Nay, tama na. Di bale, mag-iipon ako. At sa pasukan, gusto ko pumasok ka uli sa eskwela. Gusto ko rin po, Nay. Sayang nga po. At nahinto ko. Alam niyo po, Nay, gusto ko maging doktor. Gusto ko maging importante. Gusto ko makatulong sa iba. Yung para mabasa ko sa comics. Mararating mo rin yun. Huwag kang mag-alala. Alam ko, magkakatotoo lahat yan. Lalo na, di ba mukhang mabait yung amo nating lalaki, no? Mukhang hindi niya tayo pababayaan. Oo nga po. Pinag-aral nga si Shine ng kanyang mga amo. Labis ang tuwa at galak na kanyang naramdaman sa pagkakataong ipinagkaloob sa kanya. Bagamat naninilbihan siya bilang isang katulong, buhay pa rin ang kanyang pag-asang makapagtatapos siya ng pag-aaral.